Pinagtawanan ng mga doktor ang construction worker na gusto lang naman ipagamot ang anak niya sa pribadong hospital. Pero nang dumating ang mismong may-ari ng hospital, ay nagulantang sila sa sinabi nito. Sa edad na 12 anyos ay kumaharap na ang batang si Steven sa mga paghihirap at pagsubok sa buhay na hindi naman dapat maranasan ng isang batang katulad niya. Dahil kasi sa hirap ng kanilang buhay sa probinsya, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na ipaampun muna si Steven sa kanyang tiyahin dito sa Manila upang magbanat ng buto at makapagtrabaho na nang sa gayon ay makatulong na ito sa mga pangangailangan nila ng kanyang pamilya. 13 kasi silang magkakapatid at ang 5 nilang panganay ay bumukod na meron na nga ring sari-sariling mga pamilya pero hirap din sa buhay. Kaya naman bilang si Steven ang natitirang panganay sa pamilya nila, siya ang kailangang magsakripisyo upang makapagtrabaho at mapag-aral niya ang iba pa niyang mga nakababatang kapatid. Anak, patawad si nanay ha. Patawad sa lahat ng sakripisyo na kailangan kong gawin. Wika ni Maria na nanay ni Steven. Nay, bakit mo po kailangang humingi ng tawad? Wala ka naman pong kasalanan ah. Agad naman nasagot ng kanyang anak. Anak, may kasalanan ako. Kasalanan na ipinanganak kita sa mundong ito na puno ng hirap at pagsubok. Kasalanan na hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat ng pangarap mo. Kasalanan ko na kailangan kitang ipagpalit sa mga responsibilidad ko bilang ina. Namumugto ang mga luha ni Maria habang kinakausap niya ng masinsinan ang kanyang anak. Mama, hindi mo naman po kasalanan. Hindi mo kailangan magpakumbaba sa harap ko. Alam ko naman pong ginagawa mo lang ang lahat para sa pamilya natin. Hindi nga halos makatingin si Maria habang kinakausap niya ang kanyang anak. Pero anak, napilitan akong gawin ito. Kailangan natin ng pera para sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Hindi sapat ang kinikita namin ng tatay mo dito sa probinsya. Kailangan mong magtrabaho sa Maynila, anak. Pasensya ka na talaga. Napayuko si Maria nang ibalita niya ito sa kanyang anak. Pero ma, 12 anyos pa lang po ako. Paano ko kakayanin na malayo kayo sa akin at sa mga kapatid ko? Paano ko kayo iiwan? Pagtatakang wika ni Steven na punong-puno ng pagdadalamhati at bigat sa kanyang puso. Anak, alam ko nga mahirap ito para sa iyo. Pero kailangan mo ring isipin ang kinabukasan mo at ng mga kapatid mo. Gusto kong magkaroon kayo ng magandang buhay. Kailangan kong magtiis at gawin ang nararapat bilang ina. Patuloy pang pagpapaliwanag ni Maria. Ngunit tila ba hindi ito sapat para kay Steven. Pero ma, alam mo naman pong hindi ko kaya. Hindi ko kayang malayo sa iyo at sa pamilya natin. Napahawak si Steven sa balikat ng nanay niya. Anak, tandaan mo, kaya mo ito. Alam ko na matatag ka. Hindi man natin gustuhin ang mangyayari, kailangan nating harapin ito ng may tapang at tiwala sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, magtutulungan tayo para sa kabubuti ng pamilya natin. Pinunasan ni Steven ang kanyang mga luha. Pero ma, paano po kita mapapatawad? Wala ka naman pong kasalanan sa nangyayari sa atin. Wika pa nito. Patawarin mo ako, anak, dahil sa sakit na mararamdaman mo. Patawarin mo ako sa pag-aalala at takot na mararamdaman ko habang malayo ka. Patawarin mo ako sa mga bagay na hindi ko magagawa para sa iyo. Patawarin mo ako dahil kailangan kong gawin to. Patuloy na paghikbi ni Maria. Mahal na mahal kita, ma. Mahal kita ng sobra-sobra. Papatawarin kita. Pero hindi dahil may kasalanan ka. Papatawarin kita dahil mahal kita. At alam kong ginagawa mo lang ang lahat para sa amin. Sa kabila ng batang edad ni Steven, ay napakalawak na ng pangunawa niya sa buhay. Siya kasi ang buhay na saksi sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Ang nanay niya isang labandera sa kanilang probinsya, habang ang tatay niya naman ay isang karpintero na halos isang beses kada isang buwan nga lamang nakakapagtrabaho. Kaya naman,
kung ano-anong mga pagkain ang nasubukan niyang kainin. Swerte na kung makakakain siya ng toyo dahil kalimitan ay asin ang kanilang inuulam. Matapos ang makabagdamdaming pagpapaalam ni Steven sa kanyang ina at sa iba pa niyang mga kapatid pati sa kanyang tatay, naglakas loob siya. Lumawas siya ng Maynila kasama ang kanyang pinsan nang walang eksaktong destinasyon at nang hindi nalalaman kung ano ang kanyang gagawin. Ang pinsan na kasama niya ay mas matanda lamang ng 1 taon sa kanya at ito ay si Bernard. Nang makarating sila sa Maynila ay talaga namang hindi nila lubos akalain kung gaano ito kalaki at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Kuya, ang laki-laki pala dito sa Maynila, no? Wika ni Steven na may bahid ng takot sa kanyang boses. Oo nga tol eh. Isipin mo yun, sobrang dami ng mga building dito at mga sasakyan. Sa totoo lang, parang hindi na tayo nasa Pilipinas. Sagot naman ni Bernard na first time nga lamang din makakapunta sa Maynila. Napakadaming tao. Hindi ako kalain na ganito karami ang mga tao dito. Sobrang sikip din. Parang hindi na ako makahinga ng maayos. Pag-aalalang wika pa ni Steven. Hinawakan naman ni Bernard ang kanyang balikat. Kaya nga eh. Pero kailangan nating magpakatatag. Nakakatakot man, pero kailangan mong tandaan na tayo lang ang magkakampi dito. Kaya dapat lagi tayong mag-ingat. Baka mawala tayo dito o masaktan pa. Kaya hindi dapat tayo magkahiwalay kahit saglit lang. Baka kung ano pang mangyari. Pagpapalakas ni Bernard sa kalooban ng kanyang pinsan. Sa kanilang paglalakad sa Maynila nang walang patutunguhan, nakasalubong sila ng ilang mga kabataan na halos kaidaran lamang nila. Nakita nila na pauwi na ito galing sa paaralan. Kaya naman, hindi maiwasang mainggit at malungkot ng magpinsan sa kanilang nakikita. Napatingin si Steven sa mga estudyanteng may dala-dala pang ang mga libro at bag. Kuya Bernard, tignan mo sila oh. Ang saya-saya nilang mag-aral. Tapos may mga dala pa silang mga libro. Napatingin naman si Bernard sa tinuturo ni Steven sa kanya. Oo nga eh. Nakakaingit no? Parang ang saya-saya ng buhay nila. Napakarami nilang pagkakataon at oportunidad. Sagot naman ng malungkot ni Bernard. Tila ba'y nangungusap naman ang mga mata ni Steven at nagkaroon ito ng kisla. Gusto ko rin sanang mag-aral, Bernard. Gusto ko rin sanang maranasan ng maging estudyante at magkaroon ng mga hinahawakan na libro. Sumang-ayon si Bernard sa kanya. Pareha tayo, Steven. Gusto ko rin sanang maging estudyante at magkaroon din ng mga libro. Gusto ko rin na magkaroon ng pagkakataon na mag-aral. Sagot ni Bernard. Pero paano kaya yun, Kuya Bernard? Hindi naman tayo pwedeng mag-aral lang. Kailangan nating magtrabaho para sa pamilya natin. Bumalik ang lungkot sa mga salita ni Steven. Oo nga eh. Kailangan nating magtrabaho para may makakain ng pamilya natin. Para may padala sa probinsya. Pero sa totoo lang, sa tuwing nakakakita ko ng mga estudyanteng katulad nila, nararamdaman kong may kulang sa buhay natin. Sagot ni Bernard. Sumang-ayon naman si Steven sa kanyang sinabi. Nararamdaman ko rin yun, kuya. Ang hirap ng pumipigil sa pangarap natin. Sa gustong mangyari pero hindi natin magawa. Unti-unti na nga silang nagiging emosyonal. Kaya naman ginulo ni Bernard ang buhok ni Steven. Pero hindi tayo pwedeng magpatinag, Steven. Hindi pwedeng sumuko na lang tayo sa laban. Kailangan nating magsikap para sa pangarap natin at para sa pamilya natin. Nangako lang naman tayo sa kanila na magpapadala tayo ng pera, di ba? Pero malay mo, masingit natin yung pag-aaral natin. At kapag nangyari yun, nakakapagpadala na tayo ng pera sa probinsya, nakakapag-aral pa tayo dito sa Maynila. Kaya magpahinga na muna tayo ngayon at bukas na bukas din ay maghahanap tayo ng trabaho. Tara na! Pag-aakay ni Bernard sa kanyang pinsan na si Steven. Pero ang problema nga lamang ay wala silang pupuntahan. Kaya naman ginugol nila ang gabi na yun na natulog sa isang waiting shed. Habang ginawa naman nilang unan ang mga dala-dala nilang bag upang kahit papaano ay makapagpahinga sa kanilang napakahabang biyahe. At kinabukasan nga ay gumising sila ng maaga. Wala na silang panahon para makapag-almusal pa. Well, wala din naman kasi silang pera para makabili ng kanilang makakain.
nagsimula na nga silang pumunta sa iba't ibang mga establishmento, umaasa na may kukuha sa kanila para makapagsimula na sa kanilang pagtatrabaho. Hanggang sa maalala ni Steven na meron pala siyang tiyahin na nakatira sa Maynila. Kaya naman, agad niyang inaya si Bernard kung gusto nitong puntahan nila ang tiyahin ni Steven at baka patuluyin sila nito hanggat maaari. Sigurado ka ba dyan sa plano mo, Steven? Kilala mo ba yung tiyahin mong yun? Pag-aalalang wika ni Bernard sa kanyang pinsan. Pero umiling lamang si Steven. Hindi nga eh. Pero ang sabi ni Mama, buong pinsan niya daw yun. Pero hindi ko alam kung anong ugali ang meron yun. Kaya sana, hilingin na lang natin na mabait sana yung tiyahin ko. Nang sa gayon ay hindi na tayo mahirapan na maghanap ng ating tutuluyan dito sa Maynila. Sagot naman ni Steven. Makalipas ang halos 5 oras na paghahanap sa bahay ng kanyang tiyahin, ay natuntun din nila ito. Hindi man ganoon kalakihan ang bahay ng tiyahin ni Steven, ngunit talaga namang maganda ito kung ikukumpara sa bahay nila sa probinsya. Lakas loob na kinatok ni Steven ang pinto sa bahay ng kanyang tiyahin. Umaasa na makatutulong ito sa kanilang kalagayan. Tao ho. Tao po. Wika ni Steven habang patuloy sa pagkatok. Malakas na ang kabog sa dibdib ng dalawang magpinsan. Maya-maya pa ay binuksan ng tita ni Steven ang pinto at lumabas. Kasunod niya ang kanyang asawa. Sino kayo? Pagtatakang tanong ng tita niya sa kanya. Tita, anak po ako ni Maria at ito pang si Bernard yung pinsan ko. Kung pwede po sanang magstay kami dito kahit ilang mga araw lang po. Kararating lang po kasi namin dito sa Maynila at wala po kaming ibang alam na lugar na pwede po naming puntahan. Nang sabihin ito ni Steven, ay nag-alangan ng ilang saglit ang tita niya. Ewan ko Steven ha, baka mahirapan kami ng asawa ko sa pag-aalaga sa inyo. Ang babata niyo pa at bukod dun hindi naman nagsabi ang nanay mo na pupunta ka dito. Sad nito sa kanyang pamangkin. Pero maya-maya pa ay nagsalita na rin ang asawa niya na tila ba ay hindi nagugustuhan ang presensya ng dalawang bata. Ana, hindi sila pwedeng tumira dito. Manggugulo lang sila at dadagdag pa sa gulo dito sa bahay. Ang dami-dami na nga nating problema eh. Saad ng lalaki sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Bernard. Pangako po, tutulungan po namin kayo sa mga gawaing bahay. Kahit saan po kaming pwedeng makatulong, gagawin po namin, okay lang po sa amin. At kahit saan po kami matulog, pwede po. Nang sabihin nito ni Bernard ay nag-isip ng ilang sandali ang babaeng si Ana. Sige, pwede kayong tumira dito pero sa garahe lang. Pero dapat tumulong kayong dalawa sa paglilinis at sa iba pang mga trabaho sa bahay. Naintindihan ninyo? Seryosong wika ng babae. Napangiti naman si Steven at Bernard. Salamat po tita, hindi po namin kayo bibiguin. Tutulungan po namin kayo ng buong puso. Pagpapangako ni Steven. Habang ang lalaki naman ay nagdaramdam sa kanyang asawa, pero wala siyang magagawa sa desisyon nito. Basta kailangan nilang magtrabaho ng maayos. Hindi pwedeng pabayaan lang sila dito. Galit na wika nito. Oo mahal, alam naman nila yun. Kaya kayo mga bata magpapakabait kayo ha. At mamaya na kayong mag-ayos sa garahe. Sige na. Opo tita, marami pong salamat. At ngayon nga na naresolba na ang problema ng magpinsan. Sa lugar kung saan sila pwedeng tumira, ang iisipin na lamang nila ay kung saan sila pwedeng magtrabaho. Matapos nilang maiayos ang kanilang mga gamit ay nagpaalam muna sila sa kanilang tiyahin na lalabas upang makapaghanap ng pwede nilang pagkakitaan. Hanggang sa napunta sila sa isang karinderya na naghahanap ng pwedeng maging tagahugas ng pinggan. Napangiti si Steven at Bernard. Pakaramdam nila ay unti-unti nang umaayon sa kanila ang tadhana. Kaya naman agad nilang kinuusap ang may-ari nito. Sa kasamang palad nga lamang, iisa lang ang pwede nitong kunin. At sa huli na pagdesisyonan ng dalawa na si Steven na lang muna ang magtatrabaho doon. Habang tutulong din naman si Steven na makahanap si Bernard ng iba pa nitong trabaho. Hindi nga rin nagtagal dahil mas malaki na ang pangangatawan ni Bernard kay Steven ay mabilis din itong nakahanap ng trabaho bilang isang construction worker sa ginagawang bahay malapit sa kanila. Pagkatapos nila ng maghapon na trabaho
ay umuwi sila sa bahay upang tulungan naman ang tiyahin nilang si Ana na maglinis ng bahay at gumawa ng ilang mga trabaho doon, bilang kabayaran na rin ng pagpapatira ng mga ito sa kanila. Lubos nilang ipinagpapasalamat ang kabutihan ni Ana sa kanila. Makalipas ang isang buwan ay lubos ang kagalakan ni Bernard at Steven dahil sa wakas ay makakapagpadala na sila sa probinsya. Bilang mabubuting mga anak, ay kasiyahan nila na makatulong sa kanilang mga pamilya na naghihirap sa probinsya. Hindi man ganoon kalaki ang sinasahod nila sa Maynila, pero mas malaki naman ito kumpara sa kinikita nila sa probinsya. Katulad ng ipinangako ni Steven sa kanyang sarili, nagtiis siya sa loob ng ilang mga taon na pagtatrabaho sa Maynila. Kahit na kung minsan ay nakakapagod na, napaulit-ulit na lamang na ganito ang kanyang ginagawa. Tila ba'y wala ng pag-usad sa kanyang buhay. Kaya naman ay hindi pa rin nawawala ang determinasyon at pangarap niya na makapag-aral sa kabila ng hirap sa buhay. Ngunit, 6 na taon nang makalipas, nakita na lamang ni Steven ang kanyang sarili na hindi na nga makatakas sa buhay sa Maynila. Matapos kasing magsara ang karinderya na pinagtatrabahuan niya, ngayon ay kasama niya na si Bernard na nagtatrabaho sa isang construction site. 18 anyos na si Steven at isang construction worker. Dito na nga unti-unting nabura pa ang mga natitirang pag-asa ni Steven na makakabalik pa siya sa pag-aaral at magagawa ang kanyang mga pangarap. Sabi mo Bernard, na kapag nagsumikap tayo dito sa Maynila at nagtrabaho ng mabuti ay baka magkaroon tayo ng pagkakataon ng makapag-aral muli. Pero ano nang nangyayari sa atin? Ilang taon ka na, ilang taon na ako. Lipas na yung panahon. Iba na yung takbo ng pag-iisip natin. Hindi na tayo magiging bata ulit. Hindi na natin mararanasan yung mga tipong pagkatapos pumasok sa eskwela, tatambay kasama yung mga barkada at iba pa nating mga kaibigan. Wala na. Hindi na natin mararanasan maging bata ulit. Sana hindi na lang pala tayo umasa na pwede yung mangyari sa mga taong katulad natin. Mga taong mahihirap. Mga taong minamaliit lang sa lipunan na to. Pagsasalita ni Steven habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nakayuko lang naman si Bernard na nakikinig sa kanya. Hindi niya na rin alam kung ano pa ang sasabihin niya sa kanyang pinsan para mapagaan ang kalooban nito. Pero isipin mo na lang kung gaano kalaki yung naitulong natin sa mga pamilya natin sa probinsya. Tayo ang nagsakripisyo para mapag-aral natin yung mga kapatid natin na nandoon. Isipin mo na lang na natulungan natin yung mga magulang natin. Kahit papaano, pilit na pagpapagaan ng loob ni Bernard. Ngunit, sa mga pagkakataong ito, tila ba ay durog na ang puso ni Steven. Tinitignan niya lamang ang kanyang mga kamay na punong-puno nga ng semento. Napakarumi na rin ang kanyang kasuotan, dulot na rin sa buong araw nilang pagtatrabaho sa construction site. Kahit na sinong makakakita kay Steven, halata na wala na itong pangarap pa sa buhay. Bahala na lamang ang tadhana sa kanya kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Pero hindi niya alam ay magkakaroon siya ng pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanyang buhay sa isang hindi niya inaasahan na plano ng tadhana para sa kanya. Pero bago ngayon ay sunod-sunod na mga problema ang kanyang kinasagupa. Ilang mga taon pa ang lumipas, nakilala ni Steven ang babaeng nagngangalang Yvonne, na kung saan ay hulog na hulog nga sila sa isa't isa. Umaapaw ang pagmamahal nila para sa kanilang nabuong relasyon, hanggang sa hindi nga kalaunan ay biniyayaan sila ng isang anak. Isang munting anghel na talaga namang para kay Steven ay magiging instrumento para lalo pa siyang magsumikap sa buhay at para na rin mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Anong ipapangalan natin sa kanya, mahal? Tanong ni Steven sa kanyang kinakasama na si Yvonne. Angel. Angel ang ipangalan natin sa kanya. Sagot naman ni Yvonne na puno ng pagmamahal habang tinitignan ang kanilang munting anghel. Pero kahit na meron ng pamilya si Steven, hindi pa rin naman niya nalilimutan ang responsibilidad niya para sa kanyang mga magulang na nasa probinsya. Buwan-buwan ay nagpapadala pa rin siya ng pera para sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid. Nangako rin siya sa kanyang nanay na uuwi sa probinsya upang ipakilala ang kanyang magiging asawa na si Yvonne.
Anak, bakit hindi mo naman muna pinakasalan si Yvonne bago kayo nagkaanak? Pagpapaalala ng nanay niyang si Maria sa kanya nang magkatawagan sila isang hapon. Oo nga po, May. Mali ko nga po. Kaya nga po, balak kong umuwi po kami dyan sa probinsya. Dyan po kaming magpapakasal at babalik na lang po kami dito sa Maynila kapag po kasal na kami. Kailangan ko rin pong magpaalam kay Tita Ana na bubukod na po ako. Nakakahiya naman po sa kanila kung doon pa rin po ako titira kahit na may anak na ako. Sagot naman ni Steven. O sige anak, hintayin namin ng tatay mo yung pag-uwi mo dito ha. Gusto na rin namin makita yung apo namin sa'yo. Sagot naman ng nanay niya sa kabilang linya. Hirap man sa buhay ngunit nagsumikap si Steven na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maibigay sa kanyang anak ang buhay na hindi niya naranasan. Patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho niya bilang isang construction worker. Pero ngayon, kapag tapos ng trabaho niya ay hindi na siya nagpapahinga. Nakahanap kasi siya ng iba pang pagkakakitaan. At ito ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng fishbowl at iba't iba pang mga street foods na talaga namang malaking tulong para sa kanilang binobuong pamilya. Ngayon kasi, doble-doble na ang mga binabayaran ni Steven. Nagdesisyon kasi siya na magrenta ng apartment na pwede nilang pagtuluyan ng kanyang kinakasama at ng kanilang munting anghel. Makalipas ang 2 taon, unti-unting lumaki si Angel ng malusog. Masiyahing bata at punong-puno ng pagmamahal. Nga lamang ay inaalala ni Steven ang naging diagnosis ng doktor sa kanyang anak na si Angel. Napag-alaman kasi na mayroong pneumonia ang anak niya na pag napabayaan ay pwedeng lumala at maging resulta nga ng kamatayan ng kawawang bata. Pero pinagkibit-balikat lamang yon ni Steven dahil alam niya naman na nabibigay niya naman ang sapat na nutrisyon para sa bata. Nang tumuntong na nga sa 2 taong gulang si Angel, napagdesisyonan na ni Steven at Yvonne na magpakasal sa probinsya. At agad din naman silang bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ni Steven ang kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa isang araw, habang papasok si Steven sa pinagtatrabahuan niyang construction site, nakakita siya ng isang batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Maayos ang pananamit ng bata na para bang anak mayaman ito. Napangiti si Steven habang tinitignan ng batang lalaki. Naaalala niya kasi dito ang kanyang anak na si Angel na mahimbing pa ang pagkakatulog sa kanilang bahay. Pero maya-maya pa, nakarinig ng isang malakas na ingay ng makina si Steven mula sa malayo. Tanda na may papalapit na truck malapit sa kalsada kung saan naglalaro ang bata. Nagpalingalinga si Steven, umaasa na merong nakabantay sa batang ito. Ngunit bigo siya. Wala siyang makita na kahit na sinong nagbabantay sa bata. Siguradong hindi mapapansin ng truck ang maliit na katawan ng batang ito kung sakaling dumaan na ito ng tuluyan. Nag-aalala si Steven kaya naman mabilis siyang tumawid sa kalsada. Pero bago niya pa malapitan ng bata, ay gumulong ang bolang nilalaro ng bata sa gitna ng kalsada na nagdulot para habulin ito ng bata. Sakto naman napapalapit na ang truck at siguradong masasagasaan nito ang bata. Kaya naman tumakbo si Steven sa pinakamabilis niyang makakaya. Sabay hablot sa maliit na katawan ng bata at inihagis ito sa gilid ng kalsada. Nakarinig ng isang malakas na sigaw si Steven bago siya mawalan ng malay. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya na nasa loob siya ng isang magandang bahay. At sa tabi niya ay isang lalaki na tinitignan lamang siya ng puno ng pag-aalala. Sir, okay lang po ba kayo? Nasa maayos po ba kayong kalagayan? Agad na pagtatanong ng lalaki sa kanya. Umupo naman si Steven mula sa kanyang pagkakahiga. Nasaan po ako? Sino po kayo? Tanong ng construction worker sa lalaking nasa kanyang harapan. Sir, ako po yung tatay ng batang niligtas nyo. Maraming salamat po. Kung wala po kayo doon, siguradong wala na po yung anak ko sa akin. Puno ng pagpapasalamat na wika ng lalaki na nagpakilala bilang si RG. Marami pong salamat talaga sir. Nakita ko po kung paano nyo halos sa ibawis yung buhay nyo para lang maligtas yung anak ko. Mabuti na lamang po talaga at hindi po kayo nadamay. Mabuti na lamang po at nasa maayos pa rin po kayong kalagayan. Saad ni RG habang kinakamayan ang nalilito na si Steven. Kumusta po yung anak nyo? Okay lang po ba siya? Pag-aalalang tanong ni Steven sa kanya. Oo sir, okay lang naman yung anak ko. Nagpapahinga siya ngayon sa kwarto.
Medyo nasaktan siguro sa pagkakahagis niyo sa kanya para mailigtas siya. Pero napakaliit na bagay yun, sir. Ang mahalaga, ligtas siya ngayon. Ang mahalaga kahit may konting galo siya, buhay siya at nakakasama namin siya. Halos hindi nga magkamayaw si RG sa pagpapasalamat sa bayaning nagligtas sa kanyang anak. Saglit munang inaya ni RG ang lalaki na kumain ng sabay sa kanila bilang pagpapasalamat na rin sa kanya. Hindi na po, Sir RG. Kailangan ko na pong umalis at may trabaho pa po ako. Saad ng construction worker. Ganun ba? Tumayo ang lalaking si RG. Huwag kang mag-alala, sir. Balang araw, mababalik ko rin yung kabutihan na pinakita niyo sa akin sa araw na to. Sa pagliligtas mo ng buhay sa pinakamamahal kong anak. Wika nito bago magpaalam ang construction worker. Matinding sermon naman ang inabot ni Steven sa kanyang bisor dahil sa pagkalit nito sa trabaho. Sinubukan mang magpaliwanag ni Steven, ngunit lalo lamang nagalit ang mga ito. Kaya naman, hindi na nga siya umimik pa at nagpatuloy na lamang sa kanyang pagtatrabaho. Para kay Steven, ayos lang na pagalitan at sigawan siya ng kanyang mga boss. Ang mahalaga naman ay nailigtas niya ang buhay ng batang iyon at merong isang magulang ang sumaya dahil sa kanyang ginawang kabutihan. Pero hindi niya alam na mabilis na babalik sa kanya ang mabuting karma dahil sa kanyang pagiging mabuting tao, pero sa paraan na hindi niya inaasahan. Isang gabi kasi nang pauwi na si Steven galing sa kanyang pagtatrabaho at pagbebenta ng mga street foods, excited na siyang makita ang kanyang munting anghel na si Angel. Kahit anong pagod kasi ang nararamdaman niya, lahat ng ito ay naiibsan sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak. Ngunit pagka-uwi niya ay nakita niyang umiiyak ang kanyang asawa. Hindi ito mapakali at natutuliro. Evan, anong nangyari? Okay ka lang ba? Mabilis na tanong ni Steven sa kanyang asawa. Steven, nandiyan ka na. Yung anak natin. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya. Inaatake yata siya ng pneumonia niya. Wika ng babae. Agad ninalapitan ni Steven ang kanyang anak at nakita niya na nanghihina ito at merong napakataas na lagnat. Kaya naman napagdesisyonan na nila na itakbo ito sa pinakamalapit na ospital. Nga lamang ay wala silang pondong pera dahil na rin sa kababayad lamang nila ng upa, mga kuryente, tubig at nagamit din nila ito sa pagpapakasal. Kaya kahit walang laman at butas ang kanilang mga bulsa, naglakas loob silang isugod sa ospital ang halos naghihingalunan nilang anak. Anong gagawin natin, Steven? Wala tayong pera. Paano natin may papagamot si Angel? Pag-aalalang tanong ni Evan sa kanyang asawa. Habang si Steven naman ay nag-aapoy sa determinasyon ng kanyang mga mata. Lahat ay handa niyang gawin, mailigtas lang ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan. Ang mahalaga sa ngayon, ang importante ay mailigtas natin si Angel. Kailangan kagad natin siyang maipatingin sa doktor. Saad ni Steven. Habang nasa loob sila ng tricycle na mabilis na tumatakbo papunta sa isang pribadong hospital. Pagkarating nila sa ospital, ay agad silang sinalubong ng ilang mga staff doon. Anong nangyari sa bata? Tanong ng isang staff. Tila ba ay walang paggalang ito kung magsalita nang makita niya na nakasuot ng pang-construction worker ang lalaking si Steven. Tulungan niyo naman po yung anak ko. Emergency po. Ang taas po ng lagnat niya at parang hindi na po siya makahinga. Pagpapaliwanag ni Steven sa sitwasyon ng kanyang anak. Tinitigan lamang siya ng staff mula ulo hanggang paa na tila ba hindi pinapansin ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya niyo bang magbayad dito sa hospital? Tanong ng staff sa kanila. Tumango naman si Steven kahit na nagsisinungaling lamang siya. Lahat ay handa niyang gawin, mailigtas lamang ang kanyang anak. Sir, anong oras na? May mga karagdagang bayad pag ganitong oras. Mga emergency case. Kailangan niyo maghanda ng malaki-laking pera. Lalo na't pribadong hospital tong pinuntahan ninyo. Patuloy na walang galang na wika ng staff sa kanya. Pakiusap, iligtas niyo lang yung anak ko. Tsaka na natin problemahin yung bayad kapag tapos na. Kapag umokay na yung kalagayan niya. Pangako, magbabayad ako, huwag kayong mag-alala. May pera pa akong natitira. Gagawa ako ng paraan para lang maligtas tong buhay ng anak ko. Pagmamakaawa ni Steven habang buhat-buhat niya ang kanyang anak sa kanyang bisig. Pasensya na kayo, kung wala kayong pera, hindi nyo pwedeng ipagamot yung anak nyo dito.
Maraming beses na kaming naloko ng mga taong katulad ninyo. Sinasabing magbabayad pero hindi naman pala. Meron pang malapit na public hospital. 1 oras mula dito, doon na lang kayo pumunta. At kung ayaw niyong umalis, mapipilitan ako magpatawag ng guard. Pananakot ng staff na kanilang nakausap. Pakiusap naman po. Gusto ko lang naman gumaling yung anak ko. Baka hindi na kayanin ng katawan niya kapag sinugod pa namin siya sa mas malayong hospital. Wala po ba tayong pwedeng magawang paraan dyan? Tanong ni Steven. Nagkataon naman na may naglalakad na mga doktor papunta sa kanilang direksyon. Kaya naman imbis na kausapin ng staff, ay lumapit si Steven sa mga doktor. Dok, tulungan niyo naman po ako, yung anak ko nahihirapan ng huminga, ang taas po ng lagnat niya. Pero laking gulat ni Steven nang umiwas ang mga doktor na ito sa kanya. At tila ba ay tinignan lamang siya na puno ng panlalait. Pagkatapos ay nagtawanan. Hindi siya makapaniwala na maski ang karapatan ng tao ay kinakailangan na rin bayaran. Kaya naman ay wala na nga siyang nagawa nang magpatawag na nga ng guard ang staff na kanyang nakausap upang sapilitan silang palayasin sa hospital. Habang malungkot na naglalakad si Steven papalabas ng hospital, ay may isang pamilyar na mukha siyang nakasalubong. Isang bata ang tinuturo siya at masayang masaya nang siya ay makita. Daddy! Daddy, siya yun no? Wika ng bata habang tinuturo si Steven. Nalito naman si Yvonne kaya agad niyang kinausap si Steven. Kilala mo siya, mahal? Tanong ng babae sa kanyang asawa. At doon ay napagtanto ni Steven na ang batang ito ay ang batang iniligtas niya ilang mga linggo nang nakararaan, kasama ang tatay nito na si RG. Sir RG, wika ni Steven nang makita niya ang lalaki. O Steven, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? At anak mo yung buwat-buwat mo? Tanong ng lalaki sa kanya. Tumango naman ang malungkot si Steven. Opo sir, hindi po kami tinanggap dito sa hospital kasi wala po kaming pera. Susubukan po naming lumapit sa public hospital sa pagbabaka sakali na sana'y tanggapin na po kami doon at maagapan na po yung nararanasan ng anak ko. Pagpapaliwanag ni Steven sa kanilang sitwasyon, bigla namang kumunot ang noo ni RG. Anong sabi mo? Hindi kayo tinanggap dito? Tanong niya sa lalaki. Gulat man pero tumango si Steven. Tara, sumama kayo sa akin. Ituro niyo yung staff na hindi kayo tinanggap dito. Wika ng lalaki. At pagkatapos ay bumalik sila sa reception desk kung saan ay tinuro ni Steven ang staff na nagpalaya sa kanila sa loob ng establishmento. Sino nagsabi sa inyo na hindi kayo pwedeng tumanggap ng pasyente? Lalo na sa mga emergency situation. Pasigaw na wika ni RG, hindi pa man nakakalapit sa staff. Sir RG, nandyan po pala kayo. Wika ng staff nang makita ang lalaki. Oo, nandito ako. May mga papeles akong inaasikaso sa opisina. At itong kaibigan ko nagsumbong sa akin. Hindi niya daw siya pinapasok dito sa hospital kasi wala siyang pera. Totoo ba yun? Tanong ni RG na nanggagaliitin na sa galit. Nahihiyaman pero tumango ang staff. Tumayo ka dyan sa kinauupuan mo. Ikaw mismo ang pumunta sa mga doktor. Tawagin mo ang lahat ng pinakmagagaling na doktor sa hospital na to. Kunin niyo yung anak ng kaibigan ko at pagalingin ninyo ngayon din. Wika nito. Mabilis na tumayo ang staff at tinawag ang mga doktor na mag-aasikaso sa batang si Angel. Ilang beses naman ang hingi ng patawad si RG kay Steven dahil sa ginawa ng mga staff ng hospital sa kanya. Kaya naman ay nagtataka si Steven kung sino nga ba si RG at ano ang posisyon nito sa loob ng establishmento. Grabe sir, hindi ko po akalain na ganun po kabilis nila susundin yung utos ninyo. Para pong kayo yung may-ari ng hospital. Ngiting wika ni Steven sabay kamot sa kanyang ulo habang mahinang tumatawa. Opo, si Daddy po yung may-ari ng hospital na to. Sabay-sabat naman ng anak ni RG. Nanlaki ang mga mata ni Steven at ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na ang tatay ng batang iniligtas niya ay ang may-ari pala ng hospital na nagpalaya sa kanila. Totoo po ba yun sir? Kayo po yung may-ari dito? Tanong ni Steven. Oo Steven, ako ang may-ari ng hospital na to. Kaya nanghingi talaga ako ng tawad sa'yo. Hindi nila alam kung gaano kakalapit sa akin.
Pangako hindi na to mauulit. Sa mga susunod na pagpunta mo dito sa hospital, pinapangako ko na lahat ng yun ay magiging libre na. Pagpapangako ni RG. Ngayon nga ay pantay na sila. Iniligtas ni Steven ang buhay ng anak ni RG at ngayon naman ay inililigtas ni RG ang buhay ng anak ni Steven. Mabilis na gumaling si Angel dahil na rin sa mabusising pangangalaga at kalidad na trabaho ng pribadong hospital na pagmamay-ari ni RG. Pero hindi lamang doon natatapos ang relasyon ni RG at ni Steven. Inaferan din kasi ni RG si Steven ng trabaho sa loob ng hospital. Alam mo Steven, meron kaming posisyon dito sa hospital na bakante pa kung gusto mo. Naghahanap kasi kami ng head guard. Magiging supervisor siya ng lahat ng mga guard sa loob ng hospital. Baka gusto mo. Pagtatanong ni RG sa kanya. At hindi lang dun yun ha. Pwede rin kaming mag-offer ng scholarship sa mga empleyado namin dito. Nakapag-aral ka ba, Steven? May hinahon na tanong ni RG sa kanya. Umiling naman si Steven. Yun naman pala. Perfect. Pwede kang magtrabaho dito sa hospital habang nakakapag-aral ka. Sagot ng hospital lahat ng gastusin mo. Nagkatinginan si Steven at Yvonne. Hindi sila makapaniwala nang dating pangarap lamang ni Steven ay matutupad pa rin pala kahit na matanda na siya at may sarili ng pamilya. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Steven at mabilis niyang tinanggap ang offer ng kanyang kaibigan sa kanya. Sumunod na linggo lang ay nagtrabaho na siya bilang head guard ng hospital. Habang pagdating naman ng hapon ay nag-aaral siya. Pag-aabuga siya ang gusto niyang kunin na kurso na kahit maliliit na mahakbang lamang ay paunti-unti niya nang natutupad. 10 taon nang makalipas ay tuluyan nang nakagraduate at nakapagtrabaho si Steven. Ngayon ay nabibigay niya na sa kanyang anak ang buhay na hindi niya naranasan. Pero hindi niya rin nalilimutan ang matatanda niya na ngayong mga magulang. Nagpatayo siya ng bahay sa probinsya at buwan-buwan pa rin siyang nagpapadala sa mga ito bilang pagpapakita niya na hindi niya nalilimutan ang responsibilidad niya bilang isang anak sa mga magulang nagtaguyod sa kanya noong siya ay bata pa lamang. Lalo lamang naging malapit ang pagkakaibigan at relasyon ni RG at Steven na kung saan ay kinuha na nga rin ni RG si Steven bilang kanyang personal na abogado. At sa kabila ng lahat ng natatamasa ni Steven ngayon sa buhay, hindi pa rin niya naman nalilimutan ang kanyang pinagmulan at kung papaanong totoo nga ang sinabi ng pinsan niyang si Bernard na kung magsumikap ka sa buhay ay imposibleng hindi mo marating ang iyong pangarap. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.